At ngayon, alam mo Sandro, ito talagang napakainit na issue nitong pork barrel scam at PDAF scam o PDAF scam. Actually, ito yung pag-usapan natin. Matagal rin natin ito pinag-usapan dito sa Good Morning Boss at marami rin tayong mga naimbitahan na nasa iba't ibang larangan para hingin ang kanilang mga opinion. Pero ngayong umaga, makakasama po natin ating very special this morning. Let us all welcome Attorney Alice Vidal, Executive Director for Operations Integrated Bar of the Philippines, para pag-usapan nga ito nga patungkol sa pork barrel scam. Good morning, Attorney. Good morning, Dian. Good morning, Sancho. At Yes. good morning sa mga bossing natin. Yes. Attorney, yun nga po, yung itong PDAF scam na to ay matagal na nga natin pinag-uusapan. Pero siguro maganda po mabigyan niyo po kami ng konting update kung nasaan na nga po tayo regarding this case po. Medyo gumulo nga lang sa dami ng mga lumabas na mga listahan. Ngunit sa ngayon, nag-aantay pa tayo kung sino ang masasampahan ng kaso sa PDAF scam na to. Dahil hanggang ngayon, nakapending pa sa Office ng Ombudsman kung kailan nila isasampahan sa Sandigan Bayan. Kaya lahat tayo ay nag-aantay na sana nga ay may maisampa ng kaso upang magkaroon na ng katapusan nito. Alright. Speaking of katapusan ito, bumalik tayo sa PDAF kasi dati marami rin pong mga haka-haka na dapat matanggal na siya or mapalitan siya pero under lang ng different name pero nandyan pa rin siya, present pa rin siya. Ano po ba sa tingin nyo? Dapat ba talaga may PDAF pa rin? Dapat wala na yung PDAF na yan. Kasi yung PDAF, nakita natin na ginagamit lamang. Sabi nga ng Korte Suprema, itigil na yan. At itinigil na nga daw. Kasi ginagamit lamang upang pang sarili lamang. Nakita na natin na ito ay hindi napunta sa mga dapat kapuntahan. Alright, so isa na nga dyan yung kay Janet Napoles. Sa mga NGO isa sa ni mga Janet talagang perfect Napoles. example na nakita natin na hindi maganda yung idinulot ng PDAF. Yes. Attorney, ito naman ang matanong ko kasi syempre meron din po tayo mga opisyal na sinasabi na hindi naman po daw lahat ng PDAF na nakukuha nila ay ginagamit sa masama dahil meron din naman daw po na mabuting gamit ang PDAF na ito. So ano naman po, kumbaga yung masasabi natin para sa kanila na sinasabi na kumbaga mawawalan sila ng pondo para pagandahin ang kanilang mga lungsod o kanilang mga areas. Ayun nga, ang sabi nga, marami din namang umiiyak dahil yung mga may sakit daw na nauospital, hindi na nabibigyan. Kasi dati, yung mga ginagamit at tinutulong ng mga senador, nilalagay nila yan sa ospital. At yung mga may sakit, kumukuha na lamang doon ng pondo. Ngayon, pwede naman niyang idiretso Idiretso na lang ng ating pamahalaan sa Department of Health o sa mga ospital at doon pwedeng humingi ang mga tao at hindi na idaan sa mga kandidato upang gamitin nila para sa susunod na eleksyon. And ngayon kasi ginawa nila yung budget system nila, may karampatan na kung nakikita na very transparent na kung saan ito napupunta. Oo, mas maganda yun. Mas maganda. Kaya nga dito nakakalungkot, Sandro, na yung mga ibang hindi gumagamit ng tama ng kanilang PDAF, na apektuhan yung talagang gumagamit ng tama at nasa mabuti na ginagamit. Yung alam natin, kasi may isang lumabas doon, nag-iiyakan sila mga estudyante na mawawalan daw sila ng free education dahil kapag natanggal tong PDAF. Tama yun. Nakakaawa sila. Ngunit naapektuhan nga Marami ngang naapektuhan. Pero sa tingin ko, mas magandang maidudulot ito. Kapag tinanggal na ang PDAF. Kapag tinanggal, at pwede naman silang idiretso na kung anong eskwelahan yun. At dapat magkaroon ng proseso kung paano maibibigay sa mga dapat pagbigyan. Kumbaga nawawala na yung factor na may tao pa sa gitna para maabot nga yung tulong na katulad na ibigay. nangyari pa sa mga NGOs sa NGO na namumursyento naman pala, di ba? Yes, correct. Ito po, mama, napag-usapan niyo po at nabanggit niyo po kanina yung Napoles list nga o yung tinatawag nating Napoles. Napoles. Opo. Pero paano po yan? Kasi ngayon po nakikita natin na iba't ibang listahan ang lumalabas at kung kani-kanino nga ito galing. At sa mga listahan ay iba-iba yung mga pangalan na lumalabas naman. So, ano po ang masasabi niyo about this? Parang meron ba tayong dapat paniwalaan? Ano ba nga dapat maging reaksyon ng taong bayan regarding the lists that have been coming out? Alam mo, para sa akin, ang mga taong bayan, dapat tayo ay maging alerto at hindi lahat natin pinapaniwalaan kung ano ang ating napapakinggan. Dahil tandaan natin na itong mga listahan na to ay galing kay Senator Lacson, kay Sandra Camdao, sa Inquirer, yung mga iba't ibang listahan. Ngunit isa lang ang pinanggalingan niya. Napoles nga, galing kay Napoles. Ngunit bakit siya mismo hindi siya nagpapalabas nito at bakit mga ibang taong nagbibigay ng mga listahan na to? At ang sabi nga sa saligang batas, dapat may presumption ng innocence unless proven guilty. Correct. Baliktad sa atin may media hype, may media blitz. Ibig sabihin, may presumption ng
bago ka madeklara na inosente. Dahil syempre na Kaya ano wag rin yun- natin lahat paniwalaan Oo. kung ano yung mga listahan na Na lumabas. lumalabas. Dahil kailangan ito, may karampatang kaso at may ebidensya. Hindi, tsaka hindi lamang po yun, attorney. Ang mahirap pa dito, since iba-iba na, hindi mo na rin alam kung ano yung tactics behind this. Kasi, syempre, iba baka galit dito sa May isang political taong to, may agenda rin political po. agenda Oo. na, kaya ilalagay ko to sa listahan. So, kung si Miss Janet Lim Napoles lang ang ating paniniwalaan, dapat talagang mag-come out na siya. Pero I believe meron din dating pinag-isipan nila kung pwede siya maging state witness, pero hindi ito pinayagan dahil isa siya sa talagang pinaka-mastermind nitong kasong Oo, ito. syempre legal maneuver yan kung ako rin ang abogado niya. Mag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakawala. Ito, pag ang kliyente ko naging state witness, hindi na siya makakasuhan. Katulad na nangyari kay Ruby Tuason. Yes. Kasi may kaibahan ng state witness at under witness protection. Ito sila Ben Hurloy, nandun yan sa witness protection. Ibig sabihin, sila ay mga witness nakakita ng mga krimen at isinumbong nila. Huwag nating kalimutan na ito, ang nangyayari ngayon, hindi ito effort ng COA, hindi effort to ng ombudsman, efforts ito nila Ben Hurloy. Kaya ito pumutok dahil nagkaroon sila ng away. Hindi natin alam kung sa hatian o sa anuman. Ngunit, kaya pumutok ito kung hindi nagsalita si Ben Hurloy. Hindi Hanggang malalaman. ngayon, naghahatian pa rin. At ongoing At pa rin yung ongoing mga pa rin ang legal PIDAP. business nila. Yes. Kaya wag nating isantabi ang kahalagahan nila Ben Hurloy dito. Yes. At ng mga whistleblower. Yes. Ma'am, pero ito po regarding po nga dun sa list, meron po tayong parang pirma na hinahanap, kumbaga notarized po ba dapat ito para malaman natin na ito nga yung legitimate na list na talagang dapat nating lahat paniwalaan? Kasi ang sabi nga, dapat ang isang listahan o isang dapat pirmado at notaryado. Kaya ang isinumiti ni Napoles kay Secretary de Lima, yun daw po isang notaryado at pirmado niya. Ngayon yung ang nakakapagtaka bakit napakalakas ng loob maglabas ng mga hindi naman pirmado at hindi notaryado. Kaya ang mga tao dapat mag-isip, bakit lumalabas itong mga ito wala naman palang basihan. At saka hindi lamang yan, 'di ba, kapag may Senate hearing, mismo yung mga nasama na sa list yung mga Yes. nagtatanong. So, talagang pati yung mga taong bayan, gulong-gulo na sila at hindi na nila alam kung sino mga dapat ang paniwalaan. Pero sa tagal po, attorney, ng usad ng kasong ito, may time frame po ba tayo na tinitingnan? Kailan kaya ito matatapos? Naku, hanggang ngayon nga, inaantay pa natin ang pagsasampa ng kaso. Paano pa kung magpuprove pa sila ng ebidensya nila? Aabutin to ng taon-taon. Hindi natin masasabi. Dapat ito bilisan. Pero attorney, bilang Executive Director ng Operations Integrated Bar of the Philippines, anong opinion natin dito sa nangyayaring kasong ito? Ang opinion natin dito ay maging ang mga taong bayan. Isipin natin na kaya ito nangyari ay dahil din sa atin. Dahil Wake-up call na to. Wake-up call to. Dahil ang ating mga botante ay nagpapabenta ng boto. Saan ba kukunin ng mga kandidato yan? Kung hindi sa PIDAP nila, ayun ang pinambibili ng boto. Yan ang bottom line dyan. Kailangan nilang mag-ipon upang makabili sila ng boto sa susunod na eleksyon. Kaya ito ang mga kandidato natin dahil nagbenta tayo ng boto. Yes. Ma'am, sa ngayon po, sa paghahain nga po ng kaso na to, sa tingin niyo po, ano po ba yung next step para nga talagang ma-ensure na nga natin na talagang tumakbo na nga ito at talagang managot na nga po yung mga taong may kasalanan po dito? Dapat ito ay wag nating tigilan, pilitin natin ang ating Office of the Ombudsman na isang pa na yung kaso at yung mga taong yung mga ebidensya ay dapat mahawakan din at ang mga testigo katulad ng mga whistleblowers. So ngayon po marami pong mga lawmakers ang involved dito sa PDAF scam. May epekto po ba ito? Especially regarding the credibility of our government and syempre mga senador na rin and yung mga congressmen na nasama nga po. Paano po yung opinion ng general public regarding how everything is being run by our government? Alam mo, ang nakikita ko sa labas, sa mga taxi drivers, sa mga ibang tao, talagang nagkaroon ng epekto. Sabi nila, ganun pala yung kandidatong binoto ko, nagnakaw pala. Ngunit, dapat hindi ganun. Dapat hintayin muna natin na matapos yung final at magkaroon ng magkaroon muna ng makonvict sila, mailabas ang ebidensya nila. Bigyan muna natin sila ng chance na ipaliwanag ang kanilang mga sarili. Well, ngayon siguro, Sandro, we're just hoping and praying na sana
matapos na talaga itong gulong ito at sana tayo mga Pilipino ay natuto sa experience na ito at dahil nga ito nga may mga waka-waka campaign ng COMELEC, dapat maging matalino na po tayo mapagmatsyag sa darating na eleksyon na 2016 at iboto po natin yung nararapat at tama dun sa mga posisyon. Yes. Alright, siguro, Sandro? Yes, ma'am. Baka meron na lang tayong mensahe na nais ipaabot sa ating mga boss ngayon. Siyempre, marami sa atin ang gulong-gulo pa rin nga po talaga dahil sa mga naririnig nila at hindi na nila alam kung ano yung dapat nilang paniwalaan. So baka meron po tayong pwedeng maabot na mensahe sa kanila. Ang masasabi ko lamang ay yun nga, dapat natuto na tayo at wag po tayong maghusga. Bigyan mo natin sila ng karapatan na maipaliwanag ang kanilang mga sarili at yung kung ano man yung napapanood natin ay wag natin lahat paniwalaan ito. Alright, ang dami nating natutunan, Sandro, at na-miss ko tong topic na to dahil ang tagal rin Yes. namin napahinga at hindi na pag-usapan ito. Kaya thank you so much for joining us this morning. That was Attorney Alice Vidal, Executive Director for Operations Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga.